At yun, magandang araw na naman sa lahat, ano, mga mga kalingap, mga kapadyak, no. Dito na naman po si Tony, and welcome back to my channel. At ngayon pong araw ay gagawa na naman tayo reaction video, no, dito sa part 3 ng pagtulong ni Kalingap Nico dito kila Ate Lawrence. Si Ate Lawrence po, sa mga bago pa sa channel ko, no, si Lawrence po ay yung Batanggenya, no, na tinutulungan din ni Kalingap Nico na makauwi dito sa Pilipinas, sa kanilang lugar, sa hometown nila dun sa Batangas. Yun nga, nakakatuwa, ano, kasi ang bilis, parehas mabilis yung progreso nung kanyang dalawang tinutulungan, si Ate Rowena yung taga Naga, taga Bicol, at saka itong kay Lawrence na taga Batangas. At yun, agad-agad ang kanilang agad-agad ang response ni Kuya Nico, no? Tsaka hindi siya tumitigas pag-aasikaso ng mga dokumento nila Ate Lawrence at nung kanyang dalawang anak na kasama rin sa Pilipinas. At ito, panoorin natin yung pagpunta ni Kuya Nico sa kay Ate Lawrence. Kikitain niya ito at meron silang mahalagang pag-uusap, at panoorin natin. Open lang po yung office. Mga kalingap, dami lang po dito yung Kuya Ariel everyday. Yan, isa. Kasi dito naman gamit lang, tricycle lang dito. Auto. Ariel everyday. Mga kalingap, dito na po kami Deputy Commissioner Office Jalander. Mahintay po kami kila Lawrence po. Medyo traffic daw. Mga usap na ako kanina po. Mga malapit na sila. Mainam lang po ka mga cha, tea. Dito po kami sa FRO office. Ayun po mga kalingap, dito na po kami FRO office. Madating lang po sila yung kailangan ko yung Ate Lawrence. Dito na po yung sila. Pati. Hello Pati, good morning. Hello po. Good morning. Hello po mga kalinga. Ito po yung si Remat. Say hi. Hello. Hi. Si Prajot. Hello. Say hi. Kaya ano natin, kamusta? Excited. Dito na po tayo at pero Excited ako. excited lang yung siyempre excited din ako para may mang-extend lang po yung visa mo, di ba? Oo nga kuya. Parang bawas ang problema natin. Siyempre, kasi ito po medyo matagal po kasi election lang dito. Katatapos lang kuya? Oo, matapos lang. Yun na mga hanggang June 4 lang po, holiday lang. Wala po sila office. Kasi ma-duty lang sila election. Doon namang last week punta kami dito. Kasi sabi nila after June 4 pumunta ka dito. Pati hindi sila tanggap yung sa affidavit sa akin. Sabi nila, ikaw mangbigyan na sa kanila. Anong mga yung ramdam mo? Paano, mga mapanghuli ka?
kinakabahan ako. Paano mga magkakulong nandun ba? No? Kuya, hindi naman siguro. Hindi, kasi meron ba kasama na yung dalawang, di ba? Yung ganda na anak mo. Hindi, mabait lang sila. Mausap na nga ako yung last time na punta dito. Mabait sila mga anak. Tapos madasal natin mga bago pang pasok. Madasal natin para may okay namang lahat. Kaya nga kuya, araw-araw ako nagdadasal. Yun na mga, hindi namin ikaw madasal. Lahat ng mga viewers, mga yung unang video natin, lampas ng 500,000. 500. Lahat ng mga dadasal lang para mauwi lang po kayo. Araw-araw ako kuya natingin sa YouTube, natingin sa Facebook. Okay naman. Basta malapit lang po, mga uwi na po tayo. Tara na, pasok na natin. Sige kuya, saan ka ba? Ayun na po magaling ang mga, tapos na po kami pasok lang yung sulok. Makita na po sila yung visa si Ate Lawrence tsaka yung si Prabjot. Visa nila po mga e-visa. Mga yun sa po hindi pwede naman extend lang. Pwede naman exit visa lang po mga kalingap para may uwi lang sila sa exit visa lang. Kasi yung sa e-visa, kailangan na po sulob ng visa, mauwi lang po isang beses. Pero mga expire lang po yung visa. Na yung visa lang, situation lang po, mga exit visa lang. Pero yung sa dalawang bata, Prabjot at Remat, mga kailangan po yung sa passport. Pag may Remat, ma-apply na po natin yung passport, yung sa report of birth. Tapos si Prabjot, ma-apply na po yung Reno na passport. Tapos dating lang yung passport dun sa bata, mapunta tayo ulit na dito. Tapos mabigyan lang sila exit visa. Tapos ito po yung mga last time mga kalingap, ma-fill up na po. Pero mamali lang po dito, hindi pa matanggap sila mga sulat ng sa kamay, mga computerized typing daw. Tapos meron pa po makulang pa fill up dito. Matawag na po natin sa Philippine Embassy para po ano pa makulang. Ate, makunin po yung muscle at ballpen. Masabihan ko lang ano masulat dito. Matawag ko lang. पहली लाइन पे वो फिलिपाइन फॉरेनर सर्विस पोस्ट ले रहा है, उसके नीचे क्या लिखना है? जी यहीं पे रहा है, हम FRO लिखना है, यहीं पे हम अभी कंप्यूटराइज टाइपिंग करवा कर आपको भेज देते हैं 10-15 मिनट में। जी सर। Embassy of Philippines, New Delhi, India. Embassy of the Philippines, New Delhi, India. जी सर। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें नाम मिडिल नेम आएगा डी कास्ट्रो। डी कास्ट्रो। तो ऑप्शन नंबर 4 में कपूरथला से लिखना है आपको, कपूरथला कामा स्पेस पंजाब कामा स्पेस इंडिया। जी सर। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 में लिखना है सेकंड चाइल्ड, आपने सेकंड लिखा है फिर चाइल्ड और करना है सेकंड चाइल्ड। ठीक है। एंड ओके सर, आगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 11 में अगर आपका मिडिल नेम भी है तो N/A नॉट एप्लीकेबल आएगा। N/A N/A kuya. N/A/A/A। ऑप्शन नंबर 14 में प्लेस ऑफ बर्थ में आपका पंजाब कॉमा इंडिया, उसके बाद आपकी वाइफ का स्टेट या सिटी नेम है, उसके बाद कॉमा फिलीपींस आएगा। और अपने जो मदर का है उसमें क्या आएगा? कॉमा फिलिपियानो मनीला। हाँ, जहाँ पर पैदा हुई है ना वहाँ का आएगा, स्टेट का नाम और कंट्री का नाम। Apa state kau si ano state memang doon sa Batangas? Batangas kuya. Batangas, Philippines.
ऑप्शन नंबर 16 में N/E आएगा। N/A. देन ऑप्शन नंबर 18 में डैश मारना का शादीशुदा डैश आएगा। Dash? और ऑप्शन नंबर 19 डैश नॉट एप्लीकेबल या डैश मार देना, और 19 में भी या तो नॉट एप्लीकेबल NA? डैश मार देना। डैश मार कर NA लिख दें और डैश lang? या सिर्फ डैश मारो या NA लिखो उसमें। ओके सर। ऑप्शन नंबर 19 में भी डैश या NA। फिर ऑप्शन नंबर 20 में सिग्नेचर ऑफ इंफॉर्मेंट वगैरह प्रिंटिंग में पहले आपका नाम हरदीप सिंह जी। स्लैश माँ लॉरेंस डिकास्ट्रो। जी। उसके बाद नीचे रिलेशनशिप टू द चाइल्ड में फादर एंड मदर। जी। उसके बाद सब्सक्राइब वन में बिफोर दिस, जिस दिन आप क्लियर करेंगे उस दिन का डेट। जी सर। अबाउट इंफॉर्मेंट हेयर इन पंजाब कॉमा इंडिया। जो रिमार्क ना जो नंबर 21 है सर। में कुछ नहीं करना। ठीक है सर। आप ये फॉर्म दोबारा भर के व्हाट्सएप कीजिए कंप्यूटराइज। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। Ano ako, sana yung dalawang bili ko sa iyo, yung sa ganito? Dito mga lagay ng Embassy of Philippines. New Delhi, India. New Delhi, India. Hindi, okay. Second mother child, okay. All on a Man, card. sabi siya yung anong kasama na yung hardip daw dito. Kaya nga kuya, ay ako lang mag-a-apply. Hindi naman si ano. Okay na lang, okay. Hindi ba? Dahil ako ang taga-Pilipinas kasi siya na may hindi. Okay lang, kasi meron pa yung birth certificate na meron pa yung pangalan niya, di ba? Okay naman. Ito, mapunta na. Ito na po mga kalingap, hanap na po tayo mga yung notary para po fill up natin yung report of birth from computerized po. Tapos send na po ito ang Philippine Embassy. Magaling at matapos na po yung fill up ng mga form. Tapos mapasa na po natin. Hello? Oh, yo. Di sir. Thank you sir. At yun, diba? Ang galing, napakagaling talaga nitong ni Kuya Nico pagdating sa ganyan, no? Parang sanay na sanay din si Kuya Nico. Palibasa kasi, di ba nga si Kuya Nico nung mga panahon nun ay balik-balik din siya dito sa Pilipinas para magtrabaho. At syempre, yung mga dokumento na nilalakad naman niya kay Lawrence ay yun din, same din naman siguro ng dokumento na nilalakad niya nung siya ay nung panahon, no, mga na siya ay babalik-balik din sa Pilipinas. Kaya madali lang para sa kanya at hindi na bago yung pasikot-sikot dun sa mga ganong klaseng mga dokumento na lakarin. At isa pa, hindi na halos tatagal ng mahigit pa sa isang buwan. Ang magiging resulta ay inaantay na lang nila ang pagdating ng passport ni Ate Lawrence at saka ng dalawang anak niya. Siyempre, kahit naman dito sa atin sa Pilipinas, pagka tayo ay naglakad ng passport, matagal na rin talaga yung isang buwan, dito kasi kailangan mo lang magbayad ng additional para paiksiin yung araw, para maparad. At yun nga,
sabi nga ni ni Kuya Nico na mag-iintay na lang talaga, no, yung proseso na lang iintayin para makauwi sila. Hindi naman nila pwedeng madaliin yon kasi nga talagang sa lugar nila matino ang proseso, no. Hindi ko naman po nila lahat, no, pero kasi dito sa Pilipinas alam niyo naman dito basta may pera ka dito lahat mabilis, no. Hindi ko rin naman lahat ng ahensya, pero ganoon ganun talaga ang nangyayari. Hindi na bago yan sa kalakaran din sa Pilipinas. Basta may pera ka lahat madali. Hindi kagaya sa kanila na talagang may proseso na pagdadaanan. At yun lang. Sa bagay, hindi naman ganun katagal, no, yung isang buwan. No? Nakapag-hintay nga sila ng napakatagal na panahon, taon ang inintay nila, no? At biglang dumating itong superhero ng ating mga OFW na si Kuya Nico sa kanila. Tama ba naman nila, no, na meron palang isa sa mga team kalingap na makakapunta rin sa lugar nila at may hinga nila ng tulong para sa kanyang bagay. Kaya yun po, sa lahat po ng mga sumusuporta po, no, kay Kuya Nico, maraming salamat po. At syempre, kung gusto niyo po makita ang kabuuan ng mga video na tinatampok natin, ay pumunta lang po kayo sa YouTube channel ni Kalingap Nico. Yan po. At syempre, mag-subscribe na rin po kayo at panoorin niyo po ng tapos ng video. Huwag niyo po skip ang ads para yun po ang isa sa mga bagay na may tutulong natin at malaking bagay po yan para sa mga beneficiary ni Kuya Nico na matutulungan dyan sa India. At yun, maraming salamat po. At kung hindi mo po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe Kalingap Tool para naman po mapanood nyo yung aking ginagawang ibang reaction video. At kung nagustuhan nyo po ang mga reaction video na ginagawa ko gaya nito, mag-iwan po kayo ng like, ano po. At syempre, kung maadaan ka na rin dito, pakisubscribe na rin po ang aking channel, Kalingap Tony. At syempre, huwag po natin kalimutan yung nag-uumpisa ng lahat, ano, si Kuya Balsamis Matubang, sa kanyang may bahay na si Ate Edna Vlogs, at kay Boss Kalingap Rob. Yun po, sa mga umabot po sa part ng video nito, maraming salamat po sa lahat at mega loud shoutout po sa mga subscribers po ng Team Kalingap at sa mga sponsors, sa mga viewers. Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po ang lahat. Bye-bye po!